Magandang araw muli mga ka-dragon fruit. So sini nga hapon mga activity among pag butang sang compost nga gi-collect naman kaina. So after sang ato na fruiting season, growing season naman at pruning season. So maybe next season maka pamunga na. So ito nilagyan namin sa puno ng compost. So ito yung setup namin ng dragon fruit, no. So ito yung poste na ilalagay pa namin. Ito na siya mga ka dragon fruit. So ito mga ano pa lang ito, mga 4 months yata. Okay, so lagyan natin ng pataba mga dragon fruit. Shout out kay Janjan. Si Janjan dahil gusto magtrabaho hindi pumasok si Janjan. Ito. So mga ka-dragon fruit, ito yung sabi ko na chicken manure, no? Pure na organic ito. So bawat puno nilagyan namin para mabilis na lumaki. So shout out pala kay kay Ihado Nolipural, tsaka kay Sir Jaja Kumuda, at saka Agot Musketeers. Ito paano niya. So nagtataka kayong mga ka-dragon fruit na mayroong saging dito in between. So paglaki nito pang kukunin ko naman to para nga medyo mainitan yung yung dragon fruit natin. Yan. Nakaraan naglagay ako. Actually naglagay na ako nung nakaraan dito. Almost mga 2 months na siguro. Ito. Bago na namang pataba. Para less tayo sa gasto sa pataba. Yan. So ganito pala yung setup namin mga ka-dragon fruit. Dahil na ngayon ng planting season, so gumawa ako ng bagong style ng pag tanim ng dragon fruit. So ito yun mga ka-dragon fruit now. So ito yung poste ng concrete and steel reinforced. So may taas itong 6 feet. So ginawa ko, nilagyan ko ng ng base. Ito siya. Ito siya mga ka-dragon fruit. Saka may dito sa taas. Ayan. Para matipid tayo. So ginawa ko, nilagyan ko ng round bar sa itaas. Ito yung nagsisilbing kapitan ng dito natin itatali yung trellis ng dragon fruit. So pag nakakapit na dito, ito yung halimbawa ito mga ka-dragon fruit na ganito yung setup. Kasi pag meron ng ugat akyat dito at saka ganyan. So dito 4 months ito, 4 months na growing. Ganito na yung setup.
medyo malaki itong poste natin na ating ginawa noong nakaraan, so pinalitan ko ng ganyang maliit pero mas malakas. So ngayon ito na yung setup namin. Ayan. Dragon fruit. So ito pa tatanim pa ko dito. Ayan. Ito yung poste na nilagay namin. So ang gagawin natin, lagyan natin dito ng ng PVC naman. I-try natin yung PVC. Saka magtanim tayo dito dito sa tabang kabilaan ng dragon fruit. So ayan pa mga dragon fruit. So natataka kayo bakit may mga lubi, no? So in between crops yan. Yung lubi mga 2 years na yan. So siguro after another 2 years mamumunga na yan mga dragon fruit. So yung pinagkukunan ko ng ng stem ng dragon fruit, ito siya. Ito yung unang tanim ko ng ng dragon fruit. Nag-harvest na ko niyan mga dragon fruit ng last season, no? So medyo maganda naman ang ating harvest. Ito yung setup. Saka medyo mahal kasi panto solid na tubo GI gabanas. Ayun. So salamat tayo nung nakaraang season, medyo marami-rami yung ating harvest. Yun. Ang problema lang dito sa ganito setup mga dragon fruit, mahirap mag-harvest. Kasi yung di pa natin baguhan pa tayo, di natin na estimate yung yung lapad ng area. No? So ganito problema pag nag-harvest. Pero sa ganitong setup, ito ibalik tayo dun. Okay. So sa ganitong setup mga dragon fruit, so dito natin sa gitna ilalagay yung pataba, yung fertilizer mo pag lumaki na siya. So medyo okay ito. Kita ko doon mas mabilis yung tumubo. So sa muli, yan lang yung magbigay ko na tips mga dragon fruit. Ito dapat palitan ito, lagyan ng pero nakapamunga na ito mga dragon fruit. Marami itong nakuha naming bunga yung karaan ito. Yan yung mga pinagkunan namin ng bunga. So sa muli, magandang araw at maraming salamat.